Sa buhay, habang tumatanda tayo, unti-unti nating naiintindihan na hindi pera ang pinakaimportante. Hindi titulo, hindi kasikatan, kundi ang mga taong nananatili sa tabi natin mula sa simula. Ito ay ang pamilya. Hindi man perpekto, minsan magulo, minsan maingay, minsan puno ng tampuhan at hindi pagkakaintindihan. Pero sila rin ang unang naging tahanan natin, sila rin ang unang nagturo sa atin. Kung paano magmahal, kung paano masaktan, at kung paano bumangon. Noong bata tayo, akala natin normal lang ang lahat. Normal lang na may pagkain sa mesa, normal lang na may taong nagpupuyat para sa atin. Pero habang tumatanda tayo, doon natin nare-realize, hindi pala naging madali para sa kanila ang lahat. May mga gabing pagod na ang mga magulang natin pero patuloy pa rin lumalaban. At hindi natin napapansin ang mga simpleng sakripisyong ginagawa nila araw-araw. Hindi lahat ng pagmamahal nasasabi sa salita. Minsan, ang salitang mahal kita, nakikita sa pag-aalala. Simpleng tanong na, kumain ka na ba? Nasaan ka? Habang tumatagal, nagbabago lahat. Ang mga batang dating makulit, nagkakaroon ng sariling buhay. Ang mga magulang na dating malalakas, unti-unting tumatanda. Ang dating maingay na bahay, nagiging tahimik. At doon natin nararamdaman, napakaikli pala talaga ng oras. Kaya habang nandyan pa sila, iparamdam natin ang halaga nila. Dahil darating ang panahon na ang mga ordinaryong sandali ngayon ay magiging pinakamimiss na nating balang araw. Yung sabay-sabay tayong kumakain ng kumpleto ang miyembro ng pamilya. Yung simpleng kwentuhan, yung simpleng tawanan, kahit yung simpleng away na nauuwi na rin sa bati. Minsan, doon nabubuo ang pinakamagandang alaala. Pero, hindi natin maipagkakaila na walang pamilyang perpekto. May mga masasakit na salita, may tampuhan, may sugat na mahirap kalimutan. At minsan, ang pinakamalalim na sakit, galing mismo sa mga taong pinakamalapit sa atin. Pero isa sa pinakamahalagang aral ng buhay, hindi magiging buo ang puso natin kung puro galit ang kinakapitan natin. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin nakakalimot ka. Ibig sabihin, mas pinipili mong magkaroon ng kapayapaan. Dahil minsan, mas mabigat dalhin ang sama ng loob kaysa sa sakit mismo. Lahat tayo nagkakamali. Mga magulang natin, mga kapatid natin, tayo rin. At minsan, ang kailangan lang ng isang pamilya ay mas mahabang pangunawa at mas konting pride. Kaya kung may pagkakataon ka pang yakapin sila, gawin mo na. Kung may pagkakataon pang magmahal, iparamdam mo na. Huwag nating hintayin na huli na ang lahat bago tayo matutong magpahalaga. Dahil maraming tao nagsasabing, kung pwede lang sana, ibalik ang panahon. Pero hindi na pwedeng ibalik ang mga panahon. Kaya, kung may pagkakataon pa, habang may oras pa, alagaan natin ang pamilya natin. Hindi man sila perpekto, sila pa rin ang isa sa pinakamalaking biyaya ng Diyos. Hindi kailangang maging mayaman para maging masayang pamilya. Sapat na ang may respeto, may oras, may totoong pagmamahalan. Ang pagmamahal at respeto sa pamilya hindi lang sinasabi. Ipinapakita ito sa oras, sa pag-intindi, sa pakikinig at sa pananatili kahit mahirap na ang sitwasyon. Darating at lilipas ang maraming bagay pero ang pagmamahal ng pamilya, ang mga alaala at ang oras na pinagsamahan,
Iyan ang mananatili sa puso natin habang buhay. Kaya magpasalamat tayo sa pamilya na meron ka. Yakapin mo sila, pahalagahan mo sila. Dahil ang buhay mabilis lang. Ang pamilya ay isa sa pinakamagandang regalo ng Diyos.